Oh, Leonardo, okay. Okay, Sir Leonardo, L1, L2, circumferential disc bulge is noted. L2, L3, disc desiccation. L3, L4, disc desiccation. L4, L5, disc desiccation. Wala kang pinataka, sir, ah. Talagang siguro. Perfect, ah. Okay, multi-level. Siyempre, wala kang pinatakas. Ibig sabihin ng multi-level, okay, ano ba ibig sabihin ng multi-level? Marami yan. Multi-level disc disease, worse at L2, L3, L3 again, L4 as detailed. Degenerative osseous change, renal cyst, left, atherosclerosis. Sir, bunga to ng ano, bunga to ng kasipagan, nasisira yung mga, tapos hindi natin na ano, tinikis lang natin mga back pain natin. Akala natin kasi mawawala lang kasi dati sanay naman tayo ng mga 20 lang tayo trabaho. Nawawala eh. Sakto po. Ngayon, siyempre, uwat, mabigat, yuko, yung mga ala-alanganing buhat, yung mga paisaang ganito, pag ganyan, minsan hindi na nakakabalik yung ano natin. Ngayon, siyempre, wala tayong knowledge sa ganito eh. Yung pagkasira ng mga disc, wala tayong knowledge sa mga ganyan talaga. Totoo lang. Ngayon, umiidad tayo. Habang lumilipas ang panahon, tumatanda yung mga balat natin. Yung loob natin din, tumatanda rin yan. Ngayon, pag nakapuwersa tayo, yung kilos natin na isang nakapuwersa tayo mabigat, may sumakit. Ngayon, ayaw na mawala. Ngayon, doon ka magpapacheck up. Doon mo malalaman na, sira na pala yung ano ko, halos buong lumbar ko. Yan, dyan nalalabas yun. Yung mga ganitong sakit, yung mga ganito na lumalabas, multi-level, siyempre, sabihin natin malakas kayo noon eh. Sanay kayo sa hard work eh. Talagang tamahan ka nito. Pero yan, degenerative osseous change, normal lang yan. Pag umiidad ka, lalabas siya, may degenerative change tayo. Normal lang yun. Ang hindi lang dito normal, yung mga disc disease. Ibig sabihin yan, masakit na loob, pinipilit pa natin. Na ano talaga siya, punit na, susugat-sugat na. Ano na. Kumbaga hindi natin na, paano ba magiging healthy yan? Paano? Kailangan lang natin squeezing yan. Squeeze mo lang. Para kung napirat siya, yung kirot, kasi pagka nag-desiccation siya, lumabas siya, extend out siya, tatamaan yung mga spinal nerve natin. Kailangan lang yung baguhin lang. Kasi pag nagbago yung height ng disc, uusog ngayon yung mga facet joint. Yan ang magpapahirap sa atin. Okay? Saka po, master po niya yung mamamanhid ka. Nasabayan pa ng gout. Ako may gout pa. Di, pero po na po ngayon, gamot naman. Tanggalin mo muna yung susi mo, sir. Yan. Mamaya pagtapa mo. Ano yan eh? Bubutas na yan. Ay, asan yung ano mo? Asan yung reference naman, yung gout mo? Ay, kasi ano kami, monitoring kami sa ano eh. Nasaan? Ay, nasa bahay. Mahalaga yun kasi titignan natin yung ano, gaano kataas. Meron yan, dapat yan, 1 to 6 lang kayo, pababa. Tapos yung SGPT ni SGPT, SGOT, sa ano naman yun? Sa liver. Sa liver, sa loob. Kasi nag-fatty liver siya. Yun na ngayon ang ginagamot niya sa... Pag nag-fatty liver tayo, ibig sabihin nun, yung magkakaroon ng difference yung cycling ng ano, yung nilalabas ng liver. Imbis na amino acid, uric acid. Automatic. Kita nyo na yung tracing. Pagka may fatty liver tayo, hindi na healthy yung ano niya. Yari ka ngayon sa ano. Master yung sa Uy, benga. Ano? sa bato, di ba? Ay, Connected nagpa-shockwave siya ng kidney stone. 2020. Pero pa na po, nasa quit na siya. Okay na. Okay, wala pang mga deposit. Wala na. Okay. Wala na, dati meron. Meron. Bawal na sa kanya yung mga, ang dami yung binawal. Alak, hindi na automatic talaga. Bawal ka sa mga red meat, sa manloob, pamilya ng tuna, yung magmula sa galunggong, bawal kayo dyan. Soft drinks, alak. Pero hindi tayo, hindi porket sinabing bawal, ay lahat yan, ano mo. Kasi hindi tayo mabubuhay ng ano, ng talagang ano, hindi. Minsan hindi ko na alam kung ano papakain. Kahit sa loob ng isang buwan,
titikin pa rin tayo. Kahit konti. Oo, hindi. Ang bawal lang yung straight kasi minsan, baboy ulam natin ngayon, adobo. Bukas, nag-adobo na tayo eh. Ano naman, nilaga. Yun yung kasi palagi routine natin eh. Minsan nahihirapan pa tayong mag-ano ng ulam eh. Ayun nga. Nahihirap tayo mag-isip. Pero pag may ganyan tayo, syempre, control lang din. Kahit minsan sa 2 buwan, 1 buwan, tikim din tayo ng mga ano. Hindi naman yan mag-ano eh. Pero kung kailangan na naman kasi yan, walking, papawis. Okay, walking na. Huwag ka nang tatakbo kasi sira na yung mga... Doon ka naman sa dish bibigay niyan. Doon ka naman sa mga lumbar mo naman yan. Pinakamahirap kalaban niya kasi halos lahat ng pagkain eh. Binawal eh. Yung lahat ng masasarap na pwedeng gawin doon, yan pa yung bawal. Pati kanin. Ay, Bawas na. Hindi na lang, pati mga gulay, meron din mga bawal. Eh. Diba halos parang ayaw ka ng pakinin. Nagpa-therapy na nga din siya eh. Wala. Kasi sa ano, sa lumbar na to, halos lahat kasi may tama. Sabihin na natin, sa therapy, sabihin na natin napagaling-galing 2 or 4 na napagaling. May natira pang isa. The same pa rin ang kirot yun. Kaya higang patagilid. Pero siyempre, nasa sa inyo pa rin yung decision yun. Pag nagpapatherapy kayo at alam nyo parang walang nagbabago, next option, may option tayo. Dalawang session lang naman yan. Ano tayo? Ang tawag Hindi ko? lang Second opinion. Hanap tayo ng iba. Ganun lang. Nobody's perfect eh. kaya nag-ano na kami sa ganito. Kabilang side. Saka master, pag hindi ako makatayo pag matagal ako nakaupo. Kasi nga, yung ano nga, part na rin ng gout, tapos sira na yung ano mo. Pag ang tagal mo naka-stuck nakaupo, napipirat yung disc, umuusog yung mga ano, kaya pag tinayo mo, Nakakawak talaga. talaga. Parang sinasapihan ka na 75 ka na kagad. Kahit pa 55 ka pa lang, bigla kang madadagdagan ng edad na 20 anyos, kakapit ka talaga. Pero pag nakakilos ka na yan, yan, medyo diretso ka na naman. Oo. Pag Yun huminto lang yun. na naman, gano'n na naman. Oo, siya nga, nai-stack up yung balakang mo eh. Kaya nga ang sagot niyan, sabi ko sa inyo, squeezing, maniwala kayo sa hindi, yun talaga, tiyaya kayo. I-squeeze nyo. Pagising nyo pa lang sa umaga, kahit nga lang pagising sa umaga eh, di ba nakarelax kayo, ang sakit kagad ng balakang nyo ha, nakahiga lang kayo nun ha, nagbabago kasi yung position yan. Tapos, pagka isang posisyon, nag-i-stack up, naiipit yung ano, subukan mong humiga ng paganito. Meron niyang nalumpol, nakahiga lang, nakaganito kasi yung tulog niya oh. Lasing pala siya. Parang nakaganyan, no? Lasing na lasing. Sabi ng misis niya, nakikita siya, syempre, lasing eh. Tulog na kaya nakasqueeze ng paganyan. Pagkagising, paralisado. Nakakompress yung disc eh. Okay, tapa ka. Nakakompress. Naparalisa. Oh, anong nangyari sa'yo? Nag-inom lang siya. Natulog ng nakaganon, no? Sige, shoot niyo mo. Tulog ng nakaganong posisyon. Oh, nakukompress yung balakang nun. Wala na, hindi na makagano, naparalisa. Parehas kami nang naramdaman, kaya mas nauna ako sa kanya. Kaya lang yung akin kasi, hindi ko ininda. Yun lang, pag na-stuck na ako, hirap na ako. Tayo kasi mga, ano, Pilipino, hindi tayo maindahin. Okay. Eh, may mga time doon, may alaga pa akong 2 matandang may sakit. Tapos mga 3 bata. Malalaman na natin pag lumayan. Actually, MRI pa. Grabe na pala yung tama ako. Sinabot na pala ng gano'n. Lahat na pala. Sugat-sugat na pala lahat. Sapul na lahat. Eh, ayaw nyo mang maniwala sa hindi. Eh, yun ang lumabas sa ano eh. Yun ang lumabas eh. Kasi siya, mahilig siya eh. Mahilig siyang present sa hospital. Lagi yan nagpapacheck up eh. Hindi sa inyo in-explain, hindi sa inyo pinaliwanag yung lala ng inaabot ng ano niya. Eto, hindi kaya ng isang session to. Pabalik siya. Maaring
may matira. Opo. Ang dami. Roy, alam mo na, ano yung uric mo ngayon? Goods na? Goods na yung uric niya? Nagpa-laboratory pa lang siya kahapon. Ano? Hindi pa niya nakukuha yung result. Dinitin nyo pa. Kasi Hindi kailangan pa- niya bumaba kayo sa 6. Ayun nga. O Roy, para sure, anti-uric massage. Ganyan lang, oh. Hindi na kailangan mo, ano. Pagka kasi mataas ng uric nyo, kasagsagan ng mataas ng uric nyo, wag kayo magpamassage. Hayaan nyo muna ng ano, medication muna ang kakana. Pag bumaba, tsaka ka magpa. Meron siyang maintenance para sa uric, yung Corvostat. Ako hindi ko, ano yan. Pero Wala ako ano talagang dyan. grabe. Anong-ano na kami sa gamot. Daling-dali na kami sa gamot. Nakita nyo yung kaninang may polio? Taas din ang uric niya, alam mo. Nagano siya dyan. Na take siya ng take ng ano. Tanggal yung isang bato niya. Yun ang dumali sa kanya. Kasi puro pain reliever, kasi grabe ang sakit ng may uric. Oo. Pagka kahit pa nakahiga ka sa pinakamalambot na kama pag pumirot ang uric. Matindi. Matindi. Ang pinaka-the best niyan, papawis. Pilitin yung mapawisan. Magbilad kayo sa araw, mag-jacket kayo, lakad-lakad kayo kaunti-unti. Pag pinawisan kayo, mawawala yung fatty liver nyo. Ehersisyo. Bilad-bilad lang ng konti. Sit-up sa bahay, ganun-ganon. Trabaho. Yan ang pamamara namin ng ano. Para kang hinahat compress lang. Hindi nyo nadala yung ano nyo eh. Test nyo eh. Siya. Ito pang sigurado lang to, panigurado lang to para hindi sumakit. Hindi pa namin kasi nakukuha sa hospital yung ano eh. Ang result eh. Pagbalik. Kaya nalilis lang yung nalilis lang naman yung massage na ano. Pero ganun pa rin ang treatment. Alignment pa rin. Nagpa-massage din siya. Tiyaya. Pero ganun pa rin ito. Ang daming bawal. Hindi ko na alam kung anong papakain. Pati kami din. Pagkas kami. Ipakain nyo sa kanya madalas celery, carrots, green apple, cucumber. I-blender nyo yun. Para kahit kumakain siya ng mga meat, wash out yung mga yun. Tandaan niyo yan ha, celery, carrots, green apple, cucumber. I-blender nyo yan. Kasi yan, malakas makabusog yan. Tapos, makikleansing yung mga ano mo. Tapos, ang sikreto talaga, papawis. Walking lang. Walking. Inhale. Exhale. Isa pa. Inhale. Exhale. Tapos ito, hindi ubra rito yung ano, yung ano ha. Dapat ganito yung ano, yung treatment naman sa lumbar. Kahit na mawala yung uric mo, eh kung may multi-level disease ka, talagang masakit pa rin ang mararamdaman mo. Kasi yan, lulumpuhin ka rin yan eh. Yung sinasabi mong nakubuo na yan, pag matagal, Hindi ka na... Hanap na kami ng ano. hanap ka ng baging. Pero yan ngayon, tignan mo. Kahit mag-upo ka dyan, basta nagalaw ko yung ano, balakang mo. Na-squeeze natin, napatunog natin. Sige, upo ka saglit. Pag may natira, ma'am, ibalik nyo lang. Ang interval nito once a week. Pero kung wala na, huwag lang siya huwag ka lang muna magbuhat ng mabigat, ha? Ako din, hindi iwasan. Bawas ka muna sa ano. Pati pagkarga ng ako. Ganito, tuturuan ko kayo paano magkarga. Katulad niya, nagkakarga kayo ng apo. Normal lang naman yun sa atin, mga lolo-lola eh. Talagang nagbubuhat tayo ng bata. Pag bubuhatin mo yung apo mo, huwag mo iuna yung isang paa mo. Pantay. Balan. Yan. Ganun ang pagbuhat ng apo. O kaya, yapusin mo siya kagad. Para ka nagbuhat ng sako ng bigas. Ganun. Wag mo, oy! Tara na nga. Ganyan, mauna isang paa.
multi-level disc desiccation ka, multi-level disc disease, any position yan, pag nagano yan, kumewang, yari ka. Okay, kaya kailangan balance. Pati tuhod may puwersa. Sabay. Okay, tandaan nyo, tayo ka. Ito palaging maintenance mo. Harap ka sa akin. Parang tutuhurin mo yung mukha mo, parang yan. Sige nga. Ayan. Kabila. Kabila. Yan lang. Umupo ka ngayon dyan, tapos bigla kang tumayo. Tignan mo kung kailangan mo pa ng baging dyan. Oo.